Dalawang putok. Dalawang putok ang umalingaw-ngaw sa tapat ng bahay sa isang barangay sa Iba, Zambales. At pagkatapos ng pagkakarinig ng putok ng baril ay mabilis ang patakbo ng isang SUV na siyang naghatid sa isang Australiano o AFAM kung tawagin na natin ngayon sa isang hospital. At ang pangalan ng banyaga ay Peter Collins. Disyembre ito, 1995 pa ang kasalukuyang taon. Bago nga ang katapusan sana ng taon na ito ay nangyari ang trahedya sa Australiano. Kaya ang tanong natin, sino, bakit at paano umabot sa ganoong pangyayari ang buhay ng AFAM dito sa Pinas? Sasagutin natin iyan sa kwentong ito mga kaibigan, kaya makinig ng mabuti. Sa mga hindi nakakaalam kung hindi ninyo na itatanong, noong dekada 90, may mga tinatawag na introduction agencies, pen pal agencies, o minsan ay international correspondence clubs. May mga iligal pero hindi naman lahat. Marami sa mga ito ay lehitimong negosyo na tumutulong sa mga dayuhan at Pilipina na magkakilala. At ang karaniwang sistema noon ay magpaparehistro ang babae, magpapasa ng litrato at personal na impormasyon. Magpaparehistro rin ang dayuhan. Ipapadala ng agency ang profile at litrato sa magkabilang panig. Kapag nagustuhan nila ang isa't isa, magsisimula silang magsulatan. At bakit ko ito sinasabi? Tanong ninyo mga kaibigan. Kasi dito nalilitaw ang pangalang Belen Karamutan, natubong Eva Zambales. Noong taong 1993, habang nagtatrabaho sa Subic Bay, Zambales, ay nagpasya si Belen na magparehistro sa isang introduction agency sa Olongapo. Sa panahong iyon, hindi pa uso ang internet at social media, kaya sulat at litrato ang pangunahing paraan ng pagkakakilala ng mga Pilipina at dayuhan. Isa sa mga profile na ipinakita sa kanya ng ahensya ay ang kay Peter Collins, isang Australianong lalaki mula sa Brisbane. Hindi nagtagal ay nagsimula silang magpalitan ng mga liham. Sa bawat sulat na ipinapadala ni Belen ay may isa lang siyang hindi sinasabi. Iyong may anak na siya sa pagkadalaga. Hindi naman sa niloloko niya ang AFAM. Ang kaso lang ay takot ito na baka kapag nalaman ng AFAM na may anak na siya, ay baka ayaw na rin sa kanya. Nasubukan na niya kasi itong sabihin sa mga nauna niyang penpal, kaso hindi na sumulat muli sa kanya nang malaman nilang may anak na siya. Bata pa si Belen sa mga panahong ito. Nasa 21 taong gulang pa lamang siya. Pero dahil din sa salat ang kanilang pamumuhay sa iba, Zambales ay sinubukan nitong maghanap ng trabaho sa Subic at doon siya namasukan sa isang factory. Naiwan ang anak niya noon na bata pa sa kanyang mga magulang habang siya ay naghahanap buhay. Ngunit kahit ganoon, ay parang hindi pa rin siya kontento noon sa kalagayan niya kahit may trabaho na siya. Maganda naman ang pasahod sa factory na pinagtatrabahuhan niya at regular pa siya sa trabaho. Pero alam kasi ni Belen na kahit ubusin niya ang 20 taon na pagtatrabaho sa factory na iyon, ay hindi siya yayaman. Minsan pa nga ay may nag-aaya sa kanyang kaibigang babae na mag-iba na lang daw siya ng racket sa buhay. Kung gusto mo, pumasok ka na lang sa club na pinapasukan ko. Mas mabilis ang pera doon. May lumabas na bata sa kipay mo, kaya wala ka naman ng iniingatan. Doon sa club, bubuka ka lang, instant money na. Wika ng kasama niyang kaibigan noon sa boarding house na may kasamang tawa. Ayaw ko. Ang iniisip ko kasi dyan baka makakuha pa ako ng kung anong sakit. Yak. Sabi naman ni Belen na todo tanggi. Pero sa totoo lang, sa likod-likod ng isip niya noon ay parang gusto na rin niyang subukan ang club. Pero hindi dahil napigilan niya ang kanyang sarili. Hanggang sa may nakapagkwento na nga sa kanya tungkol sa mga agency na naghahanap ng kapareha o kapenpal na banyaga. Doon na sinubukan ni Belen kung mayroon siyang mabibingwit na mayamang AFAM. Kasi sa prinsipyo niya, hindi na importante kung matanda o mas malayo ang edad sa kanya ng AFAM. Basta ang importante ay mayaman o dolyar ang pera para mas mabilis itong umangat sa buhay. Sawang-sawa na rin kasi ito sa factory na pinapasukan niya dahil wala naman siyang naiipon at sa tuwing may naiipon siya ay napupunta rin sa anak at sa mga magulang niya. Kaya't sa mga unang sulat nila ni Peter Collins ay ganito ang nakalakip. Dear Belen, my name is Peter Collins. I am 41 years old
and I live in Brisbane, Australia. I own a small construction supply business that keeps me very busy during the week. I came across your profile and thought you seemed like a kind and sincere woman. I would like to know more about you, your family, and your life in the Philippines. Iyon ang sample ng liham ni Collins. At kay Belen naman, Dear Peter, thank you for your letter. I was happy and surprised to receive it. I live in Zambales, Philippines. I enjoy spending time with my family and helping them whenever I can. Life here is simple, but I try to stay positive and work hard. I have never traveled outside the Philippines, so it is interesting to hear about Australia and your life there. Sa mga sumunod na buwan ay naging madalas ang kanilang pagsusulatan. Halos bawat buwan ay may bagong litrato at bagong liham na dumarating mula Australia. Hanggang sa nagkaroon na rin sila ng tawagan overseas sa binabayarang telepono noon. Sa kuwento ni Peter, ganito raw ang una nilang naging usapan. Peter, hello Belen, can you hear me? Belen, yes Peter, I can hear you. Peter, it is nice to finally hear your voice. Belen, I am happy to hear yours too. Peter, I wish Australia was closer to the Philippines. Belen, maybe someday we will meet. Peter, I hope so. I think about that often. Hanggang sa isang liham ni Peter ay, Dear Belen, I have been thinking about this for a long time. For nearly a year we have written letters and spoken on the telephone. I feel that you have become a very important person in my life. I would like to visit the Philippines and finally meet you in person. Iyon yung isang dialogo ni Peter. Tapos ay may kasama na noong pera ang sulat na iyon. Nang mabasa ni Belen ang liham, halo-halong saya at kaba ang kanyang naramdaman. Matagal na niyang hinihintay ang araw na iyon. Isa pa, ngayon alam na niya na seryoso si Peter sa kanya dahil nagbibigay na ito ng pera. Ibig pang sabihin nito na tiwalang-tiwala na ang AFAM sa kanya. Pero bago makauwi si Peter sa Pinas, dahil sa ipinapadalang pera naman ni Peter ay madalas ang pasyal at gala noon ni Belen. Hanggang sa isang gabi ay ipinakilala siya kay Sargento Permen de la Cruz, isang pulis na nasa edad 34 noong araw. Diretso at walang paligoy-ligoy ang pulis na ito na parang kumpiyansang makukuha niya ang mga babaeng gusto niya dahil pulis nga siya. Noong una pa lang ay sinabi at ipinaramdam na niya kay Belen na gusto niya ito. Pero sinabi ni Belen, may anak na ako. Kung matatanggap mo ang anak ko baka sakali magustuhan din kita. Sabi niya kay Permen na parang pabiro lang naman. Ayos lang iyon, sabi naman ni Permen na walang pag-aalinlangan. Noong una ay umiwas si Belen kay Permen pero nag-aabot na ng pera ni Permen at pinatitigil na siya sa trabaho niya sa Subic. Dahil susuportahan din siya ni Permen ay naging kalaguyo niya ang pulis kahit may asawa rin si Sargento. Kay Belen sa isip niya noon ayon sa mga kaibigan niya ay gagamitin lang niya si Permen sa pangangailangan niya dito sa Pinas hanggang sa makapunta si Peter dito. At ang plano, pagdating ni Peter ay hihiwalayan na niya si Permen kasi mas malaking dalag nga naman ang Australiano dahil dolyar ang pinag-uusapan doon. Kumbaga, habang wala pa si Peter Collins dito sa Pinas ay doble kabig ng pera si Belen, di ba? Mautak si Belen, sabi ng mga kaibigan niya. Pero ang ganitong uri ng sitwasyon at panloloko ay may kapalit pa rin. Iyan ang tatandaan ninyo mga kaibigan. Dahil ang nangyari, ilang buwan bago tuluyang sabihin ni Peter na makikipagkita na nga siya kay Belen ay medyo natagalan pa siya. Kasi nga raw ay sikasuhin niya muna ang maiiwan niyang negosyo doon sa Australia. Balo na kasi itong si Peter sa una nitong asawa at wala silang anak. Hanggang sa nag-book na nga ito ng flight papuntang Pinas. Matapos ang halos 8 oras na biyahe, tuluyang lumapag ang sinasakyang eroplano ni Peter sa Pilipinas. Mula roon ay bumiyahe pa siya ng ilang oras patungong Subic Bay, Zambales, kung saan naghihintay ang babaeng matagal na niyang nakilala sa pamamagitan lamang ng mga sulat at tawag sa telepono. Si Belen ay naghihintay na noon sa Waterfront Park. Doon ang napag-usapan nilang tagpuan. Siyempre, walang kaalam-alam noon si Sargento de la Cruz na iiwan na siya ni Belen
dahil nandito na nga sa Pinas si Collins. Pero bago ang pagtatagpong ito ay nakarami na ng kain si Sargento sa pinagbiyak na daing ni Belen. Kumbaga, nakarami na siya ng tusok sa inihaw na daing ni Belen. Ayon sa kwento ng mga kaibigan ni Belen, bago ang pagtatagpo nila ni Peter ay nakikita pa raw nila noon na magkasama sila ni Sargento at sigurado raw sila na nag-check-in sila sa motel kapalit ng perang inaabot ni Sargento. Pero ang totoo ay hindi naman mahal ni Belen si Sargento. Kumbaga, gamitan lang ang nangyari noong mga panahong ito. Siguro ay dahil na rin sa pangangailangan ni Belen ng maraming pera, kaya ganoon ang naging sistema noong wala pa si Peter sa Pinas. Kaya oo, maaring sabihin natin na nagkaroon din ng relasyon ang dalawa. Pero para kay Belen ay hindi ito seryoso. Gayunpaman ay wala ring kaalam-alam si Peter na pinagsabay nga siya at ang pulis. Kaya sa kanilang pagkikita, noong nagkaharap na sila sa park, ay wala nang sabi-sabi pa. Iniwan ni Belen ang chaperon niyang kaibigan at nagyakapan sila ni Peter sa park na parang matagal na silang magkakilala sa personal. Tuwang-tuwa noon si Belen dahil hindi lang basta Australianong may pera ang nabingwit niyang afam. Kahit 20 taon ang agwat ng edad nila ni Collins ay bata pa itong tingnan at gwapo talaga. Naiimagine na noon ni Belen na kung iyon ang makakabuntis sa kanya ay siguradong hybrid ang lalabas nilang anak, magaganda at gwapo. Matapos ang kanilang pagkikita sa park, ay kumain muna sila sabay dumiretso na sila noon na bumiyahe ulit papunta naman sa iba, Zambales, kung saan taga roon si Belen Karamutan. At nang dumating sila ay sinalubong sila ng isang bata at iyon ang anak ni Belen. Pero ang pakilala ng kapatid at ng ina ni Belen noon sa bata, pati na rin ni Belen, ay pamangkin niya ito at ang may anak ay iyong ate niyang babae. O di ba ang lupit? Pilipinong-Pilipino na talaga ang diskarte. Halos maignorante noon ang nanay ni Belen sa Australiano na parang ang tingin niya rito ay artista. Panay ang yakap ng ina niya kay Peter, pero nagtatagalog at nag-iilokano naman na salita, kaya hindi rin maintindihan ni Peter. Ngingiti-ngiti na lang ito. Nakahanda na noon ang kwartong tutuluyan ni Peter at syempre katabi niya roon si Belen. Kasi nga, sa diretsahang pangungusap, oo, nabingwit ni Belen si Peter. Pero ngayong nandito si Peter ay iyong alaga naman ni Belen ang dadakmain niya mamayang gabi. Sabi nga ng nanay niya, dolyar daw iyan kaya bumukaka ka na lang. At kinagabihan nga ay nangyari na ang nangyari. Maamo ang dalag ni Belen na nakuha ni Peter. Masayang masaya ang Australiano kasi nga sa salita ng mga tao ngayon, pumaldo si Australiano. Tumagal ng 1 buwan si Peter sa tourist visa niya at sa 1 buwan na iyon ay naging masagana na ang kanilang pamilya. At bago umuwi si Peter ay plinano nito ang pagbabalik niya at sa susunod ay isasama na niya si Belen sa Australia. Bagay na sobrang ikinatuwa ni Belen. Pero sa lahat ng kasinungalingan ay may kabayaran. Dahil noong nakauwi na si Peter sa Australia, habang nasa Iba Zambales na nga si Belen na hindi na bumalik sa Subic dahil hindi na rin siya nagtatrabaho noon at suportado na siya ni Peter, isa pa ay may iniiwasan siyang makita pang muli. Naaalala ninyo iyong Sargento? Iyon din ang iniwasan niyang makita. Pinutol na niya ang lahat ng komunikasyon nila. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang si Belen nang makita niya ang isang owner-type jeep na pumarada sa harapan ng bahay nila. Kilala ni Belen ang sasakyang iyon at iyon ang sasakyan ni Sargento de la Cruz. Lumabas si Belen dahil sinabi ng nanay niya na may gusto raw kumausap sa kanya. Ayon sa salaysay ni Belen sa korte, tinakot daw siya ng sarhento ng araw na iyon para makipagtalik sa kanya. Ibig sabihin, ayaw siyang pakawalan ng pulis. Gusto ni pulis na patuloy pa rin niyang maputukan si Belen. At alam pala ni De La Cruz na may kinakasamang Australiano si Belen. Sabi ni De La Cruz sa kanya, "Kung hindi ka sasama sa akin, babarilin ko ang anak mo, pati iyong Australianong hilaw na iyan. Papatayin ko kapag umuwi siya dito sa Pinas." Salita ng sarhento na parang hindi niya makalimutan ang daing ni Belen. Obses ito kay Belen pero may pamilya itong gagong pulis na ito. Ayon kay Belen,
Makailang ulit na pinilit siya ng pulis na makisiping sa kanya. Talagang matigas din ang mukha at mataas ang pride ng gunggong na pulis na ito. Kasi alam na nga niya na lumaban na si Belen ng hybrid na batuta. Tapos gusto pa niyang sumausaw. Toothpick lang naman ang batuta niya kung ikukumpara sa Australiano. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na umuwi na naman sa Pinas si Peter Collins at ngayon ay magbabakasyon na siya sa Pinas ng 3 buwan. Pinagkatiwala niya muna sa kapatid niya ang negosyo niya sa Australia. Nobyembre 1995 noong pangalawang dalaw niya sa Pinas dahil gusto raw din nitong maranasan ang Pasko at New Year dito. Masaya ang pamilya noon, lalong-lalo na si Belen dahil matagal na rin siyang hindi ginugulo ni Sargento Permen de la Cruz. Pero isang gabi, kasama ang buong pamilya ni Belen, ay nakasakay sila sa isang SUV na nirerentahan pa lamang noon ni Peter habang nagbabakasyon siya para may sasakyan silang ginagamit sa tuwing mamamasyal. Hanggang sa isang gabi ng Disyembre, nagaling sila sa isang beach resort. Nang iparada ni Peter ang SUV sa harap ng bahay nila, Belen ay biglang may isang owner-type jeep na pumarada sa harapan mismo ng sasakyan nila na parang sumasalubong at parang sinisilaw sila ng headlight ng sasakyan. Pero nagsignal naman si Peter sa headlight niya na pakipatay ang ilaw ng isang sasakyan. Matagal ang naging eksenang ganoon. Para bang sa pakiramdam ni Belen ay may masamang mangyayari. Nang bumaba si Peter dahil nakita niyang may lalaking nakajacket na maong napapalapit sa kanila ay ninerbiyos noon si Belen nang maaninag niya na si Sargento de la Cruz iyon. Noong nakababa si Peter mula sa pintuan ng driver ay sumigaw pa si Belen ng, "Peter, no!" Sabi naman ni Peter, "Hey, what's that?" Hindi na natuloy ang salita ni Peter dahil pinutukan siya ng 2 beses ni Permen de la Cruz. Agad na nagsigawan sina Belen, kapatid niya at nanay niya. Pati iyong bata ay umiiyak na. Sumisigaw sila ng, "Mga kapitbahay, tulungan ninyo kami." Nang nagsisigawan na sila ay nataranta naman si Sargento at doon ay mabilis itong sumakay sa sasakyan niya at mabilis na lumayo sa pinangyarihan ng krimen. 2 ang tama ni Peter pero hindi mukhang malubha. Naitakbo siya sa ospital gamit din ang SUV. Buti na lamang ay may marunong magmaneho noon na kapitbahay nila. Naiabot nila si Peter Collins sa Ramon Magsaysay Memorial Hospital at sa awa ng Diyos ay buhay si Peter. Nalagpasan niya ang tangkang pagpatay sa kanya. Sa pagsusumbong naman ni Belen sa mga pulis, 2 linggo lang matapos ang pamamaril ay nadakip si Sargento de la Cruz ng sarili niyang mga kabaro. Nakita siyang bumibili noon ng pandesal sa kahabaan ng Olongapo na nakasibilyan at nakasombrero na parang may pinagtataguan nga. Agad siyang dinisarmahan at kinasuhan. Patong-patong ang kasong ibinato kay Sargento Permen. Attempted murder, Article 248, kaugnay ng Article 6 ng Revised Penal Code para sa ginawa niya kay Peter Collins. Grave threats, Article 282, para sa pananakot nito kay Belen sa salitang, "Papatayin ko ang anak mo at ang Australianong iyon." Grave coercion, Article 286, dahil pinipilit niya si Belen na makipagtalik sa kanya gamit ang pagbabanta at impluwensiya bilang pulis. At dahil pulis nga siya, maaari rin siyang matanggal sa serbisyo at mawalan ng lahat ng benepisyo kapag napatunayang guilty. Matapos ang paglilitis, napatunayang nagkasala si Sargento Permen de la Cruz sa kasong attempted murder at grave threats dahil sa bigat ng ebidensya at pagkakakilanlan sa kanya ng mga saksi. Hinatulan siya ng mahabang pagkakabilanggo at tuluyang sinibak sa serbisyo bilang miyembro ng Philippine National Police. Ngayon, ang nakaawa rito ay hindi si Sargento Permen, kundi iyong mga naiwan niya sa labas, ang sarili niyang pamilya at asawa. Minsan kasi kung sino pa ang nasa marangal na uniforme ay mas masahol pa sa isang sibilyan kung kumilos. Kaya iyan ang nangyayari kung hahayaan mong kainin ka ng pagnanasa at ng makamundong bagay. At kung ang tanong naman ninyo ay kung ano ang nangyari sa dalawa, kina Peter at Belen, napakabait ng Australiano dahil tinanggap niya ang anumang nalaman niya tungkol sa
nakaraan ni Belen. Kaya mapapasana all ka na lang noong araw kung makatagpo ka ng ganitong afam. Ngunit isa lang ang hindi niya nalaman, iyong may anak si Belen. Iyong sinasabing pamangkin niya. Sa huling kwento ng mga tao sa kanila, si Belen at Peter ay napunta sa Australia at nagkaroon sila ng isang anak na babae.